Says, what's your biggest win so far? Maybe client-wise or business-wise? Nung nag-land ako ng mga jobs sa Nestle, naniniwala talaga ako na basta sobrang passionate ka lang kung ano yung ginagawa, yung destiny talaga mag-a-align na lang sa'yo. Kumusta ug maayong adlaw kabayan? Welcome back to the Pinoy Expat. My name is Icon and I am your host. Dito sa Pinoy Expat, pag-uusapan natin ang iba't ibang aspeto ng buhay ng Pilipino sa ibang bansa. Ngayong araw kasama natin si Jello, isang startup founder dito sa Australia. Samahan niyo ako at pakinggan natin ang kanyang kwento. Jello, kumusta? Magandang hapon. Kinakabahan. Ay, kinakabahan ka. Nagulat ka. Sorry, nagulat. Anyway, bro, kumusta? How are you feeling? Okay naman. Merry Christmas. Oh, yeah. Merry Christmas. How was your Christmas, by the way? Simple lang. Simple lang. Simple lang. Oo. Naglinis na ako ng office. So, Very quickly, gaano ka na ba katagal dito sa Australia? more than 8 years na rin. Wow, More than 8 been a years while. na rin. Yeah. Galing ako Singapore. I've been working there for 5 years. Doon actually na-establish yung marketing career ko sa Singapore. Right. Okay. Now, quickly, ano yung buhay mo before coming here to Australia or before coming to Singapore? Kasi sabi mo, first gig mo yung Singapore. Ano yung buhay mo sa Pilipinas bago ka pumunta ng Singapore? Artista. Ay, syempre naman. Yun lang. Before that, graduate ako computer engineering. So, malayo talaga ako sa marketing. Pero yung puso ko talaga nasa marketing. Kasi growing up, gusto ko talaga nasa creative industry talaga ako. Nahilig ako mag-drawing. Yun yung passion ko nung bata. So, nung nag-move ako sa Singapore, wala rin ako background sa marketing. Pero yun yung nagbigay sa akin ng avenue. Nag-work ako sa mga sikat na parang beauty, retail, or pharmacy, partial price line, and chemist warehouse. Right, okay. Then after that, doon ako mas lumawak yung interest ko sa marketing. Then I came here. Tapos dito na mas lalo pang parang mas lalo ko pang na-explore yung industry na to. Right. But graduate ka ng computer engineering. Saan sa Pilipinas? Sa Quezon City. Sa Cebu ako talaga lumaki. Elementary, high school. Tapos lumipat kami ng Manila. So sa Quezon City, nag-graduate ako sa AMA University. Right. Hindi ka ba natakot back then na, oh my God, I'm starting all over again. Parang, okay na ako dito eh. Stable na ako dito. Ba't pa ako lilipat ng Australia? What was going through your mind back then? Siguro, seeker kasi talaga ako ng opportunity. Alam ko may hirapan ako. Lahat naman kasi ng bago, first day of class, first day of, it's like, first day of work, lahat yun unusual sa'yo, lahat yun kakabahan ka talaga. So, in-embrace ko na yun. So, kung bagong country siya, kakabahan din ako. Andun yung fear eh. Alam mo yung parang, acknowledge the fear and do it anyway. Kinabahan ako, syempre. Natakot din ako. Kasi hindi ko naman alam kung ano mangyayari sa akin dito eh. Pero, hindi ko malalaman up until gagawin ko siya. Be afraid but do it anyway. That's the Actually, motto. acknowledge the fear and do it anyway. Oh, that's really nice. Okay. When you moved here, when you decided to move here from Singapore, nasa isip mo na ba yun, pupunta ako ng Australia, magbi-business ako? Ay, hindi. So, yung una kong ginawa talaga, kasi ako sa yung tipo ng tao para bang, alam ko sa sarili ko may hinahanap ako, hindi ko lang alam kung ano yung hinahanap ko. So, nung time na yun, sabi ko, gusto ko ng ibang environment. Ayoko na sa Singapore. So, ano pinakamabilis? Singapore. Actually, nag-student ako pupunta dito na hindi ko rin alam kung bakit paano. Hindi ko alam kung sige mag-aral o sige aral. Yung ganun. So, talagang in-explore. More of, dun ako sa exploration stage. Alam ko na may hinahanap ako. Hindi ko lang alam kung ano pa. Ano yung hinahanap ko nung time na yan. So, marami akong tinry. Marami akong in-explore na options. Then, nag-COVID. Oh, okay. So, nag-COVID, hindi natuloy yun. So pagkatapos ng COVID, sabi ko, parang gusto kong mag-explore na mag-create ng content. So doon nag-start yung digital marketing. So nag-start ako mag-aral ng videos muna. Nag-start ako mag-aral ng videos, nag-start ako mag-aral ng photos. Then, eventually, nagustuhan ko siya. Tapos nag-explore na ako ng other services. Right. Social media, website, lahat. Doon nagsimula. And then this all now, kumbaga, yung ending niya, hindi naman pinaka-ending, but yun yung kumbaga foundation ng startup mo ngayon. Yes. Tell us about Valve Media. Ano ginagawa ninyo? Ano yung specialty ninyo? Ganon. So, yung Valve Media, nagsimula talaga ako na gusto kong content marketing lang talaga.
But nakita ko kasi yung need ng mga tao, meron na silang content but they don't know how to post it. So, kaya nag-start na rin sa social media marketing. Then, yung social media clients namin kailangan din ng other awareness. So, nag-create kami ng website. So, dun nanganak yung mga services. Ang ginagawa ko kasi is, inaalam ko kung ano yung kailangan ng clients. Tapos, kaya ko bang gawin? Gusto ko ba siyang gawin? So, dun ko siya na-start. Tapos, from there, doon ko na fill in yung kung ano yung mga services na kailangan ko i-offer or pwede kong i-offer sa client. And now, what are the main services that you offer? So we have content marketing. So we do photos, videos, graphic design. So we also have social media marketing. We have website design and development. Tapos meron din influencer marketing. So yun yung digital marketing. And I'm actually launching the physical aspect naman nun. Oh, okay. So, ang dami mong ganap. Actually. Okay. So yun, marketing pa rin, pero more of products naman siya. So more of corporate merch, more of uniforms, Right. Tote bags, and for giveaways, corporate giveaways. Right. So all-in-one digital marketing agency ka talaga? Well, ngayon, nasasabi ko na from digital to physical. Ang mga clients kasi dito, ang napansin ko lang dito sa Australia kasi, yung mga clients dito is from digital, hindi nila alam kung anong gagawin. Hindi lahat alam kung anong next step. Okay. So ngayon, saan ko ipapaprint yan? Saan ko papagawa yung design mo? Okay, nag-design kami ng uniform. Saan kami papagawa niyan? Okay. So, balik ulit tayo dun sa nahanap ko yung need. So, kailangan nila yung tulong ko. Okay, sige, open up tayo ng physical. Okay. That's really nice kasi hindi limited yung vision mo na, I'm sorry, we don't offer that. You try to expand as well. Hindi ka ba natatakot na you might be spreading yourself too thin? Ang dami mo ng, kumaga, Well, natatakot ako after. Okay. Kasi minsan, pag may naisip ako, alam mo yun, pag naisip kong tumalon, wala pang 3. Alam mo yun? So, 1 pa lang sa 2, tatalo na kagad ako. Then after that, mali yata. Okay. So, nakakatakot siya, pero after nun, parang, okay, sige, kung nagkamali ako, sige, next, paano masasolve ba to? Kung hindi masasolve, ayoko mag-dwell. Kung masasolve yan, sige, anong next, paano ko siya sasolusyonan? So, gano'n lang. Kumbaga, jump and then figure out on the way down. Yeah. Pero hindi dapat lahat. Pero ibig sabihin, ganun lang talaga yung default sa akin. Pero I just realized na moving forward na parang, teka lang, kailangan mo pa nag-balance. What can you say about the startup culture in Australia in general? Or maybe here in Sydney? Ang kagandaan lang dito sa Australia kasi sobrang dali niyang mag-create ng business. Mag-startup ka ng business, sobrang dali lang. Computer lang, meron ka ng ABN. Sa Pilipinas, ayoko masyadong ilaglag sa Pilipinas. Okay. Pero meron din naman akong in-open sa Philippines, pero umabot kami ng mga 3 months at pabalik-balik na yung tao. Naawa na ako sa tao. Alam mo, wala kasi ako dito, so meron kaming liaison. Pero naawa na ako kasi pabalik-balik sila. Sabi ko, na-compare ko. Sabi ko, parang, bakit ang dali lang dito? 5 minutes lang meron ka ng business dito. Right. Yun yung unang napansin ko. Second is, open kasi yung mga tao dito. Lalo na pag mga small businesses, ang dami nagsusulputan. Parang hindi sila takot. Although mahal, pero hindi sila takot. Parang, ang daming potential. So, yun yung napansin ko dito. Parang maraming opportunity yung mga tao. Tapos, feeling ko, okay, nakakatakot. Pero feeling ko, mas less yung takot nila. Mas gusto nilang itry bago kaysa sa natatakot sila. That's true. So, Yep. Tama ka, no? Kasi parang sa Pilipinas, I mean, like, not to compare at not to laglag yung Pilipinas. Pero kasi, when you try to start a business sa Pilipinas, parang ang laking pera ang kailangan mo. Unlike when you're here, like you said, 5 minutes lang, may ABN ka na, nandyan na yung documents mo. Sa Pilipinas, you go back and forth, ang daming kailangan, bureaucracy, red tape, and everything. Nakakalungkot lang din kasi alam ko maraming sobrang talented na Pilipino. Maraming, marami silang ideas. Kaya nga nag-migrate na lang yung iba. Kasi sobrang dami ng Kung meron lang talaga opportunity or mas proper support yung government and yung ibang tao din sa mga tao na yun. See, I think maraming mag-excel sa Philippines. Ang daming mag-explore ng options sa Philippines. Yep. Talking about the challenges sa Philippines, dito naman sa Australia, or in startup culture in general, what would you say is the most challenging part? Siguro masasabi ko lang based sa experience ko kasi iba naman ng experience ng startup founder din. Sa experience ko, medyo mahirap siya nung umpisa kasi may 3 kong alam kong wala ako. Wala akong pera, wala akong network, saka wala rin akong skill. I think going back dun sa nag-start ako,
wala pa akong pera nung time na yun to start up talaga at wala, hindi ko na alam kung saan kukunin. Sobrang blessed lang talaga ako sa mga tao na nakapaligid sa akin. Right. Ang daming tumulong sa akin na, so bakit ba ako tinutulungan ng mga tao? Ang dami talagang tumulong sa akin. And sobrang grateful talaga ako sa mga tao na yun. May mga iba, for one time ko lang sila na-meet. Pero tinulungan talaga na ako big time. May bumili ng laptop for me, may bumili ng camera for me, as in talagang may bumili ng kotse for me. Sino ba yung mga tao yun? Pakilala mo nga sa amin. Gusto ko rin makilala. Marami akong story na gano'n na, which is, sabi ko, ano bang ginawa ko? Parang maniwala kayo sa akin. Pero sobrang grateful talaga ako. Kasi lagi ko kinikwento sa mga tao yan. Yung mga taong tumulong talaga sa akin nung nag-start ako. Buti na lang, hindi ka scammer, no? Hindi na alam. Sabi mo sa Instagram post mo, if you had to do it all over again, you would still choose to be a startup founder. Why? Pero correct ko lang din yan. Gusto ko pa rin magkaroon ng, gusto ko maging startup founder pa rin. Pero, yung skills na meron na ako ngayon. Right. Okay. Ayaw mag-start from the beginning. Okay. Sige. So, I clarify yan. Oo. Kasi, what I meant about that post kasi is, kahit na, alam mo yun, kahit nahubarang ka, kaya mo pa rin mag-business. So, kaya mo siyang ulitin ulit. Pag nag-start up ka kasi, ang unang iniisip ng mga tao talaga is paano kumita ng pera. Which is okay naman kasi kaya ka nag-business para kumita ng pera. Kasing importante ng kumita yung pera is kung paano mo in-appreciate yung process. Kapag yun yung inuna mo, yung process, yung learnings, kahit na mabura, kahit mag-fail ka, kaya mo pa rin. And kapag inulit mo siya, mas mabilis na. So, kung alam mo yun, kung uulit ako, I will still choose to be a startup founder. Pero given na yung skills ko ngayon at saka yung talent, yung knowledge ko ngayon. So what you're saying is, kung mag-fail man ito kung sakali ngayon, magsisimula ka pa din uli, pero startup pa din ang gagawin mo. Hindi ka, you're still not going to venture to something else. Yes. Okay. Kasi I believe kasi marami kasi yung ideas. At marami pang pwedeng gawin. So, nasa-challenge ako kapag nag-start ako ng something na bago. Tapos, palakihin. Tapos, kapag nag-fail yun, sige, ulit-ulit. Hanggang sa lumaki. Tapos, kapag naging successful yun, sige, sa'yo na yan. Start ulit ako ng bago. What would you say then is a common mistake that startup founders make? Siguro, common mistake ng mga startup founders is yung hindi sila willing na i-embrace lahat ng mga learnings. Then, at the same time, kapag nag-fail sila, masama, na kagad. Parang nawawala na sila ng hope. Para sa akin kasi, of course, nagsimula ka, lalo kapag startup founder, nagsimula ka na wala ka talagang alam. Depende na lang kung talagang hand-me-down. COO, child of the owner. So, magsa-start ka talaga, trial and error. Kung may mentor ka, the better. Pero kung wala, alam mo, magkakaroon ka talaga ng maraming mistakes. Siguro ang masasabi ko lang na ang mali lang nila is kapag hindi nila embrace na kaya na possible talaga sila magkamali. Kasi kung nasa utak nila na okay, magsisimula ako magkakaroon talaga ako ng mistakes. Okay lang. So, pero kapag dinamdam mo yung mga mistakes na yun, hindi ka talaga uusad. I think the difference lang naman ng mga naging successful na tao is they made more mistakes than you. Oh, gusto ko yan. Oh. So, yun lang yung parang bang, alam mo yun, sa bike, di ba? Parang the more na nadapa ka, mas automatic na. Alam mo yun, parang default na siya na kaya mo na balansin kahit nakapikit ka. Kasi nakailang beses ka nang nadapa Pero kung isang beses pa lang nag-quit ka na, hindi ka talaga matututo mag-bike. Speaking about mistakes, was there ever a point na sinabi mo sa sarili mo na ayaw ko na, give up na ako dito? Kasi you made a mistake so big na parang there's no going back. Was there ever? Oo naman. May time na isasarado ko na lang itong kumpanya na to. may gano'n. 2 years ago, nandun ako sa lowest of low talaga ng bug niya. Would it be too much if we ask, ano ba yung nangyari? Financial. Kasi 2023 is yung peak ko talaga. May mga clients ako na hindi ko alam kung saan nanggaling to. Mga malalaking clients. Dumami yung team ko, alam mo yung feeling na hindi ka prepared at hindi mo alam kung paano i-handle. Right. Na-overwhelm ako. Kuha ba akong tao? Sige, kuha ako ng tao. Ang dami kong kinuha ng tao. Yung mga clients, dahil nga iba ko na pinapagawa, dinelegate ko na at hindi ko alam kung paano yung tamang delegation, yung quality mo nga ba? Right. So, nawala yung mga clients. Paano ko pababayaran yung mga kinuha mo? Oo. So, lahat, savings ko, may nagpautang sa akin,
to do the payroll. Parang to sustain the payroll. Takot kasi ako mag-let go ng mga tao dati. Sobrang people pleaser. So sabi ko, bahala na maghirap ako. May mga pamilya tong mga to. Ano yung mga ganong feeling? Which is, dapat pala hindi. I mean, it's okay to be, parang yung sensitive ka sa mga tao na, pero kailangan mo ring alagaan yung pinaka-pillar, which is ako. So, hindi ko siya naisip before. So, hanggang sa sumabog, hanggang sa nag-collapse. Right. Nung nag-aral kasi ako ng videography and photography, may business na ako. Yun yung isipin mo, diba? Akala mo may business ka na. Di ba alam mo, kailangan mo palang mag-payroll, kailangan mo palang yung accounting, kailangan mo mga taxes. All this admin stuff. Kailangan mo mag-handle ng tao. Wala mo nagturo sa akin dito. Ang inaral ko naman sa YouTube is kung paano gumawa ng B-roll at videos. Dumating sa point na yung mga rent, yung mga ganito, hindi na mabayad. Dumating sa point na, alam mo yun, parang tinataningan na ako, ipapadlock yung office. Sabi ko, sige, pasok ako ng maaga, 7 o'clock bago yung staff. Hindi ako pumasok ng maaga dahil gusto ko magsipag. Pumapasok ako ng maaga para ma-check kung nakapadlock yung nakapadlock na ba yan. Kung nakapadlock, may message ko yung team, huwag mo na kayo pumasok. Alam mo yung ganun sa, kada uwi ko, dala-dala ko yung mga cameras ko sa kotse. Kasi para at least kapag na-padlock yun, nasa akin pa rin yung files and yung camera ko. Hindi ko madala yung bang computer. Para nagabi-gabi dala-dala ko yung computer, di ba? And how did you recover from that? Inirap ko talaga siya. So ngayon, sabi ko, okay, teka lang. Kung kailangan ko ito pagdaanan, kailangan ko siya harapin. So yun yung naisip ko. So parang, sabi ko, yun yung pinost ko nga, di ba, na if kailangan kong magkaroon ng 1,000 mistakes para maging successful, kung naka-25 na ako, so 975 na lang. So, sabi ko, kailangan ko harapin. So, hinarap ko, isa-isa. Hinarap ko yung mga tao. Okay, ito yung kulang ko sa'yo, ito yung ganito. So, alam ko, masama na loob mo sa akin, pero ito talaga ako. Alam mo, parang I'm not a bad person. I'm just in a bad situation. So, ito, hinarap ko talaga isa-isa. Lahat, pati agent, lahat hinarap ko. At talagang finex ko talaga siya. Actually, yung 2023 is, yun yung pinaka-peak. 2023 din, yung pinaka-down. 2024, yun yung cleansing ko. Right. Nilinis ko talaga siya. Yun talaga yung feeling ko, parang excited. More of excitement yung naramdaman ko ng time na yun. More of, parang hindi ako makapag-antay na matapos to. Para pag napagdaanan ko siya ulit, kaya ko na siyang harapin. So, 2024 would be your redemption arc, parang ganon. Of course, up until now, still a learning process naman. Hindi ko naman sasabing sobrang successful ngayon. Na-realize ko lang, nung challenge ko nung 2023, malaki siya nung time na yun. Pag tinignan ko siya ngayon, medyo hindi naman siya ganun kalaki. Ngayon, parang, naku, yung problema ko ngayon, parang lumalaki din. Yung ganun. So, lumalaki din yung problema mo. Pero ang good thing lang is alam mo na kung paano harapin. Thinking about it now, how would you have done it differently nung 2023? Siguro, kasi sobrang optimistic ko dati at sobrang risk taker ko. I thought dati, enough siya for you to be successful. Na para bang, sige, go-getter ka. Sige, laban na laban. Huwag ka na mag-isip. Alam mo yun, saka mo na isipin. Siguro kung may babaguhin ako dati, is learn to step back muna. Alam mo yung parang, it's not a bad thing din na maging risk-averse ka. So, kailangan mo munang, teka lang, kaya ba to? Sustainable ba to? Or dahil ba gusto mo lang yung feeling na meron ka nito? So, yun lang yung gusto ko sigurong baguhin kapag, alam mo, binago ko siya ulit. Na parang mas more pag-iisipan ko pa yung mga bagay-bagay. So this time around, if 5 clients come to you in one go, you would slow down and say, teka lang. Siguro, yes. Kasi may mga may mga clients, na-realize ko kasi dati, kuha lang ako ng clients. Kuha lang ako ng clients, then, hindi pala kami, parang relationship, in any relationship, okay kayo, pero simula, tapos na-realize mo, parang hindi pala. So, it's a win-win. So, i-gauge ng mga clients kung okay kami sa kanila. Kailangan ko rin i-gauge kung okay ba sila sa amin. Right. Kung same ba kami ng vision, same ba. Kasi kung hindi, may-exhaust lang yung team mo at may-exhaust ka. And that's true. And I think that's something that a lot of people can learn, especially freelancers, mga startup founders din na, kasi nga, simula ka, you're trying to get as many clients as you can, but isipin mo rin na compatible ba kami sa isa't isa. And that's really good. I like that. We're done talking about mistakes. Let's talk about your success. At what point mo masasabi na successful na yung startup mo, successful na yung Valve Media?
Siguro kung kaya niya lang mag-operate mag-isa, na kahit wala ako. Right. So, kapag nakahanap ako ng tao na, alam mo yun, mapagkakatiwalaan talaga, na parang ma-duplicate ko yung sarili ko. Mm-mm. So, that doesn't necessarily mean na ma-duplicate. May isang tao na mag-duplicate exactly kung sino ako. But kahit multiple na tao siya sa different na personalities ko. Mm-mm. So, kapag na-duplicate na siya, nag-operate na siya ng sarili niya, kaya ko na siyang iwanan. Successful na yan. Okay, start ulit ako. Okay. So kahit nakapikit ka, kahit natulog ka pa, 9 o'clock tulog ka pa, tumatakbo yung negosyo, that's how you would define the success of the business. Yes. And saka siguro kapag nakikita ko yung mga tao din, lalo na kapag sa staff ko talaga, na alam mo, nag-grow sila. Tapos, kahit na hindi, alam mo yun, kahit nag-grow sila na hindi na ako kasama, kahit sa ibang field, success na rin yun sa akin eh. Pag nakita ko na, okay, parang nakaka-pro, parang akong tatay. So, yun yung, siguro, yun yung makikita ko, monetary-wise, kapag nag-operate na siya ng business, at the same time, kapag nakita ko yung mga taong, alam mo yun, yung mga nakasama ko at nag-grow din sila. So, malaking factor yun sa akin. Malaking parang impact yun sa akin. Continuing on our talk about success, what's your biggest win so far? Maybe client-wise or business-wise? Nung nag-land ako ng mga jobs sa Nestle, naniniwala talaga ako na basta sobrang passionate ka lang kung ano yung ginagawa, yung destiny talaga mag-a-align na lang sa'yo. So, nung time na nag-start ako, friend ng friend, malayong connections. Sabi niya, kaya mo bang gumawa ng video? Sabi ko, sige, tulungan ko kayo. Hindi ako nagpabayad. Kasi para sa akin, gusto kong matuto. Parang ayokong gusto ko talaga matuto pa. So, ginawa ko yung video. Alam mo yun yung video na yun na, I think 15 seconds, umabot kami ng whole day. Wow. Nag-shoot pa kami, layo, as in talaga sa may Wollongong area. Then, dahil naging friend ko sila, kaya in-invite ako. It's a baby shower video kasi. So, nag-invite ako, wala akong kilala. Alam mo yun, tapos sige lang, kwento-kwentuhan. So, happen na yung katabi ko pala is yung friend nila, is yun yung marketing manager ng Nestle. Right. Tapos, nung time na yun, kwento-kwentuhan. Tapos, after few months, tinawagan nila ako. So, dun yung unang project ko sa Nestle Australia. And second is, binigyan ako ng opportunity na gumawa ng video at pinalabas siya sa event cinema. Kaya ako sila naging biggest wins din kasi nag-start pa lang ako nun eh. So, doon ko na-realize na parang, okay, siguro may nakikita sila sa ginagawa ko, pero siguro para sa akin to. So, yun yung so far na hindi ko makalimutan. So far in the past hour, we've talked about your life as a startup founder, your success, your mistakes. What would you say to someone who's planning or thinking about launching a startup? Maybe sa Philippines, maybe sa Australia, anywhere. Siguro ma-advise ko lang sa mag-start ng business is siguro never ever compare yourself to other people. Kasi iba-iba tayo ng upbringing, iba-iba tayo ng skills, iba-iba tayo ng network, iba-iba tayo ng environment. Business is learning process kasi. It's like an education. Diba? So, you can't compare kapag ikaw grade 1 ka, tapos yung pino-compare mo is college na. So, parang same kayo nag-aaral, pero alam mo yun, iba-iba lang talaga tayo ng opportunity. Iba-iba rin tayo ng luck. Kasi naniniwala ako na ano pa rin yun eh. Hard work plus, may konting swerte pa rin eh. Kung paano mo i-check yung opportunity at paano mo kinuha yung opportunity. Ang masasabi ko lang is, siguro, listen to your story. Kunin mo lahat ng, okay, ito yung story mo, ito yung story mo, ito yung story mo. Tapos check mo kung ano mag-work sa'yo. You can create a story of your own. Nice. That's really nice. Well, anyway, tanong ka pa. Wala na akong tanong. Hindi, but Huwag na tatapusin to. ang sarap ng kwentuhan, no? Ang ganda ng kwentuhan. But anyway, thank you so much, Jello, for your time. Guys, Jello Mariano, founder of VOD Media dito sa Sydney. If meron kayong marketing needs, he's the guy. VOD Media is the company. Look up nyo lang sa Facebook, sa Instagram, and Google search nyo lang. Okay? So that's it for now. Thank you guys for watching. If you want more episodes like this, make sure to subscribe to our YouTube channel and follow us on Facebook. And also follow me on TikTok, Tito Icon. Once again, guys, Jello Mariano, and I'm Tito Icon, and you're watching The Pinoy Expat. See ya!